Magandang umaga, buenos dias, maayong buntag, Zamboanga Peninsula. Nandito na naman po tayo para sa isang makabuluhang diskusyon dito lamang sa Kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Kalidad na edukasyon at ligtas na paaralan sa Zamboanga Peninsula ang ating pag-uusapan ngayon sa ating episode, kasama ang Department of Education, Regional Office 9. Pero bago po natin ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga, inaanyayahan po namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng ating Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahukap din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would like to acknowledge our online viewers and media partners mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Magandang umaga po sa inyo. Of course, hindi natin makakalimutan natin mga media partners na kasama din natin ngayon dito sa ating studio. Good morning po. At this point, let us welcome, of course, our guests for today's episode. We have Regional Director Ronelo Al K. Firmo, the Regional Director of DepEd Regional Office 9. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Rehiyon 9. Magandang umaga po. First of all, nagpapasalamat po ako sa PIA 9 for inviting me to be part of your Kapihan sa Rehiyon 9. I just my first day of service in Region 9 was April 6. So mag 3 months pa lang po ako dito sa Region 9, and I'm very much happy na talagang I'm very much welcome here, and talagang mababait yung mga tao dito po sa Rehiyon 9. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Jocelyn Alvarez, yung OIC head natin ng PIA 9, at saka kay Sir Eman Tagoy, our assistant head of PIA. At the same time, nagpapasalamat din tayo sa mga media partners who are present, and including mga kasama ko po dito ngayon, si Ma'am Dalia, our PAW, ang ating in charge po sa Public Affairs at the Regional Office, and Sir Eugene Pinales, ang ating Chief ng Curriculum and Learning Management Division. And this is very much timely na nagkakaroon tayo ng kapihan sa 9 involving the Department of Education, kasi alam naman po natin na for school year 2026-2027, ang dami pong mga bagong policy na pinalabas yung Department of Education. Kasama na po dyan yung 3-term school calendar, na alam ko marami kayong mga tanong tungkol dyan, yung 3-term school calendar, yung new grading system po natin, yung revised K-10 na we are now fully implementing the revised K-10, that is from kindergarten to grade 10. Then we have also the strengthened senior high school curriculum. So baka magtanong kayo kung ano yung kaibahan ng old curriculum ng senior high school at saka yung strengthened senior high school curriculum po natin. Then siguro kung may mga tanong kayo tungkol sa new items, kasi meron din tayo mga bagong items na create ng Department of Education intended for the 18 regions all throughout the Philippines, and at saka yung mga school building programs po natin. Kasi may bagong scheme ngayon yung Department of Education para mas mapabilis matugunan natin yung shortage of classrooms all throughout the Philippines. Kaya kung titingnan niyo ngayon yung implementation po natin ng school building program, hindi lang DPWH yung implementing agency. In-involve na din po yung mga local government unit po natin. So I think that would be all. Thank you and good morning to everyone. Yes, no? Before tayo mag-proceed dun sa mga katanungan mula sa ating mga media partners, dahil mahaba-haba yung diskusyon natin ngayon already, as the new Regional Director of DepEd Regional Office 9 dito sa Zamboanga Peninsula, ano ba yung maaasahan namin sa DepEd ngayon? Una sa lahat, nang mag-assume po ako, yung una kong tinignan talaga, yung literacy and numeracy rate po natin. Kung titingnan natin yung resulta ng ELNA, yung National Achievement Test, medyo nasa baba po tayo. We are third from the bottom po. Pero tiningnan ko yung mga reasons on why is it that medyo mababa yung literacy rate natin, numeracy rate natin sa DepEd Region 9. Kasi nakita rin natin na medyo mababa rin yung natin, yung or mataas yung kaso ng stunting in Region 9. In fact, ang ating average is 34.6 based on the latest FNRI na
data na pinalabas po ng Department of Science and Technology. Just imagine 34.6. So every 100 na bata, mayroon tayong 3 to 4 na bata na stunted. Kung stunted yung bata, medyo affected yan yung emotional, physical, and mental development ng bata. Kaya maski pa ano pang feeding program na gagawin ng DepEd, maski pang anong aral program or intervention na gagawin ng DepEd, kung stunted na po yung bata, medyo mahirap na pong ma-recover pagdating po nila sa Department of Education. Especially pag mag-start na sila mag-aaral sa kindergarten up to grade 12. So it's very much difficult to recover pag stunted na po yung bata. Kaya yun po yung dapat i-address natin, yung nutrition po natin. Kaya may mga bagong scheme tayo ng feeding program sa Department of Education. Pangalawa, yung teenage pregnancy, medyo mataas tayo. Kaya ngayon, we are having a close partnership with the CPD na kung maaari po na mag-create tayo ng mga teenage hubs sa lahat po ng mga secondary schools para mabawas-bawasan po yung kaso ng mga teenage pregnancy po dito sa Region 9. Then pangatlo, yung inaano natin, yung tinututukan po natin yung transition ng Sulu Division to DepEd Region 9. Kasi alam naman po natin na yung Sulu is already part of DepEd Region 9. Kaya dahan-dahan po natin tinatransition na lahat ng operation po ay mapunta na po sa Department of Education po. Okay, thank you so much, RD. No, iisa-isahin po natin later yung mga na-mention po ninyo, RD, na mga priorities natin for this school year. Pero ngayon, I think our media partners are already ready. So sisimulan po natin ang ating mga katanungan mula sa ating media partners, si Sir Dudes Marson ng Pagadian News Channel. Okay, sir, good morning. Kumusta po ang unang araw ng pasukan based in your assessment dito sa Zamboanga del Sur? So far nag-ikot po ako sa sa opening of classes. I was in Zamboanga, Sibugay. Una kong pinuntahan yung ulat. Nandun ako sa Pisumpungan sa opening of classes because of the project ng DSWD. Dahil mayroong ginawang mga footbridge kasi naging na-highlight po yon sa SONA ni President last year na yung mga bata in Pisumpungan pag malakas yung ulan, lumalangoy po sila, tumatawid po sila ng 3 ilog po. Kaya binigyan po ng project ni President through DSWD, naglagay po ng footbridge, tapos ngayon may permanent bridge na po doon, at saka nagbigay silang ng 2 classroom para sa mga estudyante po natin in Pisumpungan. Then after Pisumpungan, nagpunta po ako ng Zamboanga, Sibugay. I was in the Olotanga Island, tapos in some other municipalities of Zamboanga, Sibugay. So far nakita ko naman na medyo maganda po yung opening classes natin, peaceful, saka naging successful yung opening. Except lang na nagkaroon kaagad ng suspension of classes because of the earthquake na nangyari po sa Region 12 po in Sarangani. Sir, follow up yung classroom natin kasi nagka-shortage sa Kamaykalan. Ilang percent na po ba yung mga school building natin natapos? Yung need po natin all throughout the region po, moving kasi siya. Kasi every year nagkakaroon tayo ng mga bagong need dahil nasisira, dahil sa calamity. Pero yung total need po natin in Region 9 is more than 6,000 classrooms. Pero sabi ko kanina in my opening statement na binago ngayon yung scheme ng Department of Education para mas mapabilis na matugunan natin yung shortage of classrooms. Previously, yung nag-i-implement lang ng school building program is the Department of Public Works and Highways. DPWH lang. Pero ngayon, yung ginawa ng Department of Education para matugunan natin yung 165,000 classroom shortage all throughout the Philippines. So yung mag-i-implement na po ngayon ng school building program, hindi lang po DPWH. So a portion will be given to DPWH. A portion will be given to the local government unit. Kaya mayroon tayong mga provincial governors, mayroon tayong mga city mayors na mag-i-implement po ng school building program. So nag-MOA signing na po sila. Ang mga governors po natin, nag-submit na po sila ng mga supplemental MOA. So ang kulang na lang is the downloading of the funds to the provincial governors, the downloading of funds to the city mayors, kasi sila yung po yung mag-i-implement para hindi lang DPWH, ang daming agency po na magtutulong-tulong para matugunan natin yung shortage of classroom. For example, in Zamboanga del Sur, so sila governor ngayon
nagpre-prepare na sila sa procurement process po ng pagka-construct po ng mga school building. Okay sir, ito ang pinaka-concern sa lahat. Itong talamak na bullying kahit saan nga social media post, media, Facebook page post, yung kumakailan lang may barilan sa mga estudyante. Ano ho ba ang immediate action sa Department of Education in terms ganito at saka sa mga guro ng paaralan? So far, itong nangyari po sa Tacloban, medyo affected din po ako kasi I'm from Region 8 po. Ako po yung previous na regional director po of Region 8 and I was the former superintendent of Tacloban City. Kaya alam na alam ko po yung school na yon. Kaya ngayon, nag-utos kaagad ako sa chief ng CESD na magpalabas kami ng regional memorandum na reiterating na talagang i-strengthen po natin yung security check sa mga schools po natin. Kung maaari po, mag-provide ng mga metal detectors doon po sa gate pa lang ng mga schools po natin. Then dapat closely coordinate tayo sa Philippine National Police, sa mga barangay officials para for visibility at the same time to beef up the security of our schools. Kasi very important din yung visibility ng mga police natin. At saka yung pag-strengthen po ng mga anti-bullying campaign sa mga schools po natin. Kasi kung titingnan po yung nangyari sa Tacloban, nag-ugat lang po yon sa bullying. Dahil lang sa gupit po ng isang bata doon na suspect. Kaya medyo nagalit yung bata. Kaya it triggered the suspects to commit the crime po. Okay, thank you. Thank you, Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Proceed tayo sa mga katanungan mula kay Sir Elmer Maghanoy ng Media Link. Good morning, sir. Continuation lang ito sa tanong ni Dodds Marzon kasi yung plano ng DepEd is maganda. Yung, lalo na yung sa security measures. So, paano natin ito gagawin, sir? Alam mo, yung mga barangay na mga paaralan, kulang-kulang sila sa budget. Tapos kung mag-rely tayo sa local government units, kulang din kasi maraming paaralan. So anong gagawin natin? Contribution na ba na rin sa PTA? O baka problema naman ito? For the information sa mga media partners po natin, mayroon pong tinatawag na school MOE. Mayroon tayong maintenance and other operating expense na binibigay po sa paaralan, monthly po yan. Although ang strategy po ng mga division office, minsan, ang pagbigay po ng MOE is quarterly. Kasi kung monthly tayo magbibigay ng MOE sa mga schools po natin, ang mahirap po dyan yung liquidation. Kasi monthly ka magli-liquidate, magsasubmit ng documents to the division office. So yung ginagawa po, nagsasubmit sila ng budget proposal, tapos pag okay na sa division office, dinadownload po yung MOE nila for 3 months. Kaya yung gagawin po natin, sir, since kaya naman po sa budget ng paaralan na mag-hire ng mga GO security guards or mag-hire tayo ng mga security guards na galing po sa mga security agency. So, yun po yung pag-uusapan namin in our next BANCOM with the superintendents na kung maaari po, all schools should allot a portion of their budget for the hiring of GO security guards or kung maaari po, mag-hire ng mga security guard coming from the security agency. Sir, hindi ba ito problema? Kasi yung pagbibigay mo ng salary is PS yun, personal services. Hindi yung po. MOE is for operating expenses. Hindi na naman yun. po kasi pag hire ka ng GO, charge po yun sa school MOE. MOE po, expense po yun. Pwede. So hindi po siya PS. Hindi po siya charge to the PS. MOE po. So, ito sir, pangalawa kong tanong, yung ibang paaralan hanggang ngayon, walang CR. Tapos, every year, mayroong contribution yung homeroom kasi gusto ng parents na yung mag-CR yung bata nila is nandoon na sa room kasi ang isang school mayroong CR pero wala naman tubig. Tapos kung mag-CR ka doon dito, walang nagme-maintain sa CR. So anong gagawin natin dito, sir? So far, sir, ngayon, kung titingnan mo yung mga kino-construct na building ngayon, kumpleto na po. Yung mga bagong design ng mga building po natin. Number 1, it is typhoon resilient, earthquake resilient. Pangalawa, mayroon siyang hand washing facility. Mayroon siyang sariling comfort room. Tapos mayroon siyang mga solar. In fact, yung mga last mile school na building po natin, may mga solar po siya panel na para maski pa walang electricity yung area, so
ano pa rin sila ng internet connectivity dahil may solar panel po tayo. So yun po yung ginagawa natin ngayon ng mga school buildings. In fact, maski yung temporary learning space po natin, 'di ba? Pag may sakuna nagbibigay yung DepEd ng temporary learning space, yung tawag niya ngayon yan is Learning Continuity Space or LCS. Yung LCS po natin yan, kung titingnan yung bagong design, and in fact, mayroon tayong kinukonstruct ngayon sa Zamboanga del Sur, mayroon tayong kinukonstruct sa Zamboanga Sibugay, and Zamboanga del Norte, kumpleto po siya. Di ba yung mga temporary learning space natin sa una, yung mga makeshift natin, plywood lang. Pero ngayon, sir, mayroong siyang steel frame na siya. Tapos yung roofing niya, GI sheets. Tapos yung sandwich panel, yung wall niya. Tapos may hand washing facility, may CR. Tapos mayroong furniture na, may upuan. Kaya maganda talaga, sir. So yung temporary learning space na ginagawa ng DepEd ngayon, yung lifespan niya is 10 to 15 years. Hindi katulad ng mga ginagawa natin ng mga temporary learning space na after 2 years, wala na, sira na po dahil hindi maganda yung quality. So, pasalamat tayo dito, sir, at least na improve na yung sa whole region 9, sir, o di ba sa Zamboanga del Sur. Saang area ang pinaka problema? Lack of school, lack of teachers. So far hindi ko pa we will be asking the superintendent. Kasi yung superintendents po natin, sila po yung nakakaalam. Kasi mayroon silang tinatawag na master plan. So mayroon tayong master plan for all schools division offices. So yun po yung binibigyan natin ng priority sa pagbibigay po ng allocation ng budget for school building, for repair. So based po sa master plan. So nakasalalay po yung pagbibigay po ng budget doon sa master plan na prepare po ng division office. Pero gusto ko lang i-emphasize, sir. Ngayon, yung policy ng Department of Education in the allocation of budget, number 1 na dapat i-consider, sir. Kasi maski pa mayroong kakulangan yung school, pero may issue on site ownership, hindi talaga bibigyan ng budget. Kasi meron tayong mga school sites dito na medyo problemado pa. So may mga adverse claimants po sa school site, kaya hindi binibigyan ng budget ng DepEd. Kasi baka masayan lang yung ipupundo natin, yung budget na i-allocate natin for the construction of building, but later on, babawiin lang yung lupa. So ano ang gagawin natin sa mga building? Pangalawa po, mayroon din tayo mga schools na may kulang may mga kakulangan po. For example, kulang ng classrooms. Ang problema naman po, walang mga buildable space. Wala po siyang buildable space. Kaya ito yung dapat i-consider po natin, sir. Kaya doon sa master plan natin, tinitingnan po ng DepEd, number 1, walang issue sa site ownership. At saka pangalawa, mayroon siyang buildable space. Salamat po, sir. Basta kaming mga media dito, support kami sa iyo. Kaya sir, kung mayroon tayo mga inauguration sa mga bagong learning continuity space natin, or TLS, yung previous na pangalan po yan, mag-i-invite po kami ng media partners para makita nyo yung bagong gawa ng mga LCS po ng Department of Education. Maganda po talaga yung mga bagong LCS po natin. Okay, thank you, Sir Elmer Maghanoy ng Media Link. Proceed tayo sa mga katanungan mula kay Miss Cheryl Lirazan ng Radyo Bagting and Bell FM. Yes, good morning. And my question is about the 3 priority concern with related to the literacy and numeracy rate. So, given the fact nga third from the bottom ang DepEd Region 9. Yeah. One of the issues here is child stunting. So, what would be the interventions or plans and programs of the DepEd Region 9 to reduce child malnutrition and improve the growth outcome? So, ngayon po, for school year 2026-2027, so I hope na ma-disseminate ito sa mga parents po natin, iba yung scheme ngayon ng feeding program. Yung feeding program po natin, under the Department of Education, lahat na po covered ng feeding program, lahat ng kindergarten at grade 1. So, lahat po, from Zamboanga del Norte down to Sulu, meron tayong feeding program for all kindergarten and grade 1. Lahat po. So walang pinipili po. So
Ang ipro-provide po natin sa mga kindergarten and grade 1, hot meals po. Ibinalik na po yung hot meals. Hindi katulad ng una na milk feeding, nutritious food. Ang problema kasi sa milk feeding, yung pag-deliver at saka yung pag-store. Kasi, di ba, yung mga milk natin, pwedeng masira yan in after 5 days. O kung wala tayong mga kuryente sa taas, ang problema na yun, yung wala namang tayong pwedeng mapaglagyan. So, yung ipro-provide na yun na feeding program ng DepEd is hot meals po. So, lahat po ng kindergarten and grade 1. And the feeding days, hindi po limited to 20 days. Kasi last year, yung feeding, or the previous years, yung feeding program natin is only good for 25 days. Ngayon, yung feeding program is from June up to March, up to the end of the school year. So, araw-araw po, bibigyan po ng hot meals yung lahat ng kindergarten and grade 1. And aside from that, kung may sobra pa na po, for example, the total budget of the school is good for 150, pero yung enrollment lang nila is 120, so the remaining 30 slots will be given to the higher grade levels, yung grade 2 to grade 6 na mga severely wasted and wasted. So yun po yung bagong programa po ngayon ng DepEd when it comes to feeding program. So yung milk feeding po ngayon, yung mag-i-implement po is no longer the Department of Education but the Department of Agriculture. So separate po yung feeding ng DepEd kasi yung DepEd is hot meals, yung DA yung milk feeding po. Okay, next question for the secondary department na siya. How can schools, parents, and local government units work together to effectively prevent the teenage pregnancy among adolescents? Because, di ba, one of the issues also is teenage pregnancy. So ngayon po, mayroon kaming ginagawa na programming CPD. In fact, kahapon nagkaroon ng press conference yata doon sa CPD and I requested Dr. Wata to represent me doon sa press conference ng CPD. Kasi yung gusto talaga namin na magkaroon talaga ng lahat ng secondary schools ng teen hubs. Kasi pag may mga teen hubs po tayo, madadivert po yung attention ng mga bata instead na mag-focus sila sa love life, mag-focus sila sa barkadahan, sa gang. So at least madadivert kasi in the teen hub, meron doon po mga activities na pwedeng madivert yung attention ng mga teenage po natin na students in our school. So, yun po yung gagawin po natin. Pero ang challenge lang po natin ngayon, in the creation of the teen hubs, kailangan po ng personnel. Mayroon tayong mga items, ito lang, gusto ko lang i-share sa inyo, na marami tayong items na guidance counselor all throughout the country. In fact, for Region 9, mayroon tayong 800 plus na items for guidance counselor. But the problem, wala po tayong qualified applicants. Wala tayong qualified applicants. That is the biggest problem now. May shortage po tayo ng mga guidance counselors. Kaya, ang gagawin po ng DepEd, ida-downgrade nila yung item. Instead of hiring guidance counselors, ida-downgrade nila yung item to guidance associate. Para yung mga 4-year course lang na mga graduates po natin, pwede na makapag-apply as a guidance associate. Kasi yung guidance counselor, walang nag-qualify. Kasi mahirap po makakuha ka ng license as a guidance counselor because pag graduate mo ng college, i-require ka pa na mag-masteral before you can take the board exam. Magte-take ka pa ng masteral program. So kung makagraduate ka ng MA, saka ka pa lang makakatake ng board examination. Ang problema, gusto nga na maghanap na ng trabaho, mag-aaral ka pa. Bago ka pa mabigyan ng license. Kaya all throughout Region 9, out of the 800, mga 10 lang yung filled up po. So this is my last question. This is with regards to the recent shooting incident in San Jose National High School in Tacloban City, sir. According to the representative ACT or ACT Party List Representative Tinio, that no more additional police kasi daghang mga nag-request nga more police in the school like that. So according to him rather, ang needs sa school is more guidance counselors pero may shortage pala ng counselor. May shortage po tayo. Kaya yung gagawin ngayon this year is to downgrade the item to guidance associate. Kasi mas lower yung qualification standard ng guidance associate.
So instead of a licensed guidance counselor, pwede na yung mga 4-year course, yung mga mga college graduate natin na may major in psychology. So pwede na po pwede na po silang mag-apply as guidance associate. So yun ang gagawin po ng DepEd. At para at least yung 800 plus items po natin, mapilapan po yun para ma-deploy natin sa different schools po in Region 9. Okay, thank you. Thank you, Miss Cheryl Leraza ng Radyo Bagting and Bell FM. Proceed naman muna tayo sa mga katanungan mula sa ating mga online viewers, RD. Kasi meron din tayong mga viewers ngayon na nanonood. So thank you so much sa mga nakatutok ngayon sa ating live stream. For the question, we have a question from Miss Leia Agunoy from Inquirer. So dear, kumusta ang mga last mile schools natin in Region 9? Common problem, kulang daw ang MOOE director. Kulang sa classrooms, minsan dilapidated na ang classrooms. So madalas di napapansin ang mga pangangailangan. So saka lang nabibigyan ng pansin kapag nag-viral sa social media dahil sa iilang insidente. Yung ginagawa po ng DepEd, kaya mayroon na tayong tinatawag ngayon na last mile school program. Na yun po yung binibigyan ng focus ngayon ng DepEd na talaga mabigyan ng facilities po. Kaya kung titingnan po natin yung mga last mile schools po natin na dito po sa Region 9, binibigyan sila ng mga makabagong kagamitan. Meron silang makabagong classroom. Kompleto po. Yun ang sinabi ko kanina na mayroong water facility, may comfort room, may CR, may solar panel para maski pa hindi sila off-grid sila, at least mayroon din kumpleto yung school po natin. So may water system. Kaya dahan-dahan pong tinutugunan ng DepEd po yung yung mga last mile schools po natin in Region 9 and all throughout the country. Kasi ito po yung mga schools po natin na medyo mahirap mapuntahan. Kasi pag nagpunta ka doon sa school, that will be your last smile. Dahil sa pagod. Kaya yung tawag dyan, last mile school. Mga last mile schools po natin. Pero dahil sa hirap ng pagpunta po doon sa mga schools po natin, kaya sinabi ko yon, that will be your last smile dahil sa pagod. Meron din ditong katanungan, RD, no? During the LCC meeting, the DepEd presented the accomplishments of the ARAL program or the Academic Recovery and Accessible Learning Program, no? So can you briefly share with our media partners here and our viewers kung ano po itong tungkol sa good news na ito? So I will be referring the question to our Chief of the Curriculum, si Sir Eugene Pinales po. Thank you very much. Mike Tess, hello. So, after the implementation of the first ARAL program, we were so happy that we were able to see some movements in terms of our learners. Galing doon sa low emerging hanggang nagiging grade ready. And so for this year, we would like to present to you, I hope you can see in our screen, that I would like to request the operator, yung first slide on the ARAL, we will start. Sige pa. No. Sige, about ARAL, about the data. Sige pa. Yan. Okay. I would like to present, but we have captured only 14.91% because itong ARAL program kasi, during the opening block, kasi if we're going to look back on the 3-term sa opening of classes natin, mayroon tayong 5 days na nilalaan natin sa opening block. Itong opening block na to, dito po mangyayari ang pag-conduct ng ating assessment, especially itong ARAL program. So, this is the beginning of school year data, and after the assessment, it will be the teacher kasi ang mag-input agad sa data, and then it will be reflected in the dashboard of the central office. Sa ngayon, yung sabi nga ni RD kanina, mayroon tayong slight ang enrollment kasi, nasanay pa rin yung mga parents natin, though we have already our Brigada Eskwela in order that the schools will already be ready for the opening of classes. Pero we do not know, meron pa rin mga parents na hindi pinapunta yung bata sa opening at saka sa instructional block. Pinapasok ng mga anak nila yung start na talaga ng instructional block na supposed to be instructional ng teacher. Kaya, yung turnout natin sa assessment, yung makita natin sa dashboard for itong CRLA kasi ito ang comprehensive rapid literacy assessment. This is intended for our key stage 1 learners from kinder to grade 1 to grade 3. So 14.91% lang ang makikita natin sa dashboard kasi makita. So sa ngayon, this is the data that we can see, no?
in terms of our low emerging learners, yung ating region-wide yan. Then we have also our high emerging, and itong green yan ang ating mga grade-ready learners for our key stage 1 na classes of the entire region. So sa ngayon, yan muna makita na that's the beginning of school year. So we're hopeful that after the first instructional block, magkakaroon tayo ng mid of school year assessment, MOSY. So we are hopeful that during the mid assessment, itong ating nasa pula at saka nasa orange will be moving towards the green. And eventually, during the end of school year assessment, or even in the middle of the school assessment, sana makita natin na marami tayong mga bata kasi itong mga nasa low at saka sa high emerging learners, sila ang mag-aaral program. Iba ang klase nila. Sa aral program sila makapaloob. So we're hopeful that in the middle of school year assessment, mayroon na makapag-exit na nandoon na sila sa blue at saka sa green natin. That is for the key stage 1. Sa next slide, ipakita ko sa inyo, ito naman ang sa ating rapid mathematics assessment. Doon, literacy lang. So dahil nakita natin, mag-asawa kasi ang literacy at numeracy. Kung ang bata ay mahina sa literacy, there's a tendency na mahina din sa numeracy. Kaya, nakakaroon din ng DepEd, nakakaroon din ng RMA. We call that the Rapid Mathematics Assessment. For this school year, magkatabi na yung dalawa. Kung mayroong CRLA for Key Stage 1, mayroon yung RMA for Key Stage 1 also. So, this is the data. Mayroon din tayong mga ganon na mga data. So, we hope that again in the middle of school year assessment we will be able also to move our learners. That is for the RMA. Then let's proceed to the key stage 2. Ang key stage 2 hindi na sa CRLA in the literacy. Ang tawag sa kanila na ngayon ay PhilIRI. That is the Philippine Informal Reading Inventory. Ito po ay mula grade 4 hanggang grade 12. From key stage 2, if you say key stage 2, these are the classes of grades 4 to 6. Pag key stage 3, the classes from grade 7 to 10. And our key stage 4 is the senior high school, which is grades 11 and 12. So ito po ang result natin sa PhilIRI. That is for the literacy of the key stages 2 to 4. Then we have also our RMA for next slide. Okay, that is also our mayroon pa tayong PhilIRI that is for the key stage 2 from grades 4 to 6. Next slide please. Mayroon din tayong RMA for our key stage 3. Kamali yan, key stage 2 yan siya because that is grades 4 to 6. That's also the result of our RMA. Ulitin ko, this is the baseline data we have. From this data, this is our baseline at dito po magsimula ang ating mga kaguruan kung ilan dito. In this 3.75% lang muna sa ating RMA for key stage 2, there are about 2,741 ang nasa low proficient sa mathematics. And mayroon din tayong 1,914 sa not proficient. To think that that's only 3.75% of our learners in the key stage 2. So, itong mga batang nasa orange at saka sa red, sila po ang ating mga bata na sasali sa ating aral program. Apo. Thank you, Sir Eugene. Para sa mga hindi po nakakaalam, Sir Eugene, please briefly introduce ano nga ba itong aral? Itong aral program kasi, sa Bisaya pa, nahimugso ni siya because of Region 9 also. The story started when the PSA, nasyak na lang kami, when PSA conducted a literacy mapping. At lumabas doon na ang pinakamababa sa lahat ng region is Region 9. Whosoever shocked na, Region 9 pala pinakamababa. So with that problem, it started with the BBMP. Yung bawat bata bumabasa program. And it was only given to Region 9. So, the recipient of that first project was BBMP. The former director was Ma'am Ruth Fuentes. And then, when we started the BBMP, no less than because that's a summer program, a 20-day intervention, pero maraming funding. Ang bata may pagkain, ang parents may bibigyan ng bigas. So, the parents, sila pa magsabi ng bata, punta ka na sa school. Kasi pag hindi ka pupunta, wala tayong bigas. At saka the children were also motivated to go to the BBMP program summer class kasi may pagkain. May pagkain.
So after that, when we had the closure of the BBMP, no less than Secretary Angara went to Isabela City because he wanted to see what was the result of the 20-day intervention of the BBMP. And the result was really positive. Ang sabi nga doon, ang 20-day intervention of the Department of Education through BBMP, parang katumbas siya ng isang taon na pag-aaral ng bata. Kaya, doon nagsimula ang aral program. It was not only implemented in Region 9, but all over the Philippines na. That's why it was not difficult for Region 9 to implement the aral program kasi mostly yung ginawa natin sa BBMP ay ang ginagawa natin sa aral program. Thank you, Sir Eugene. So balik tayo sa mga katanungan mula sa ating mga media partners. Proceed tayo sa mga question ni Ms. Marilyn Alawan ng DXPR. RD, good morning. Patungkol pa rin ito sa nakakalungkot na balita kahapon dun po sa San Jose National High School sa Tacloban. Ngayong may mga insidente na naipasok sa loob ng mga paaralan ang mga deadly weapons gaya ng baril at patalim, which is nangyari din ito sa ibang paaralan na balita po natin nung mga nakaraang mga buwan. Panahon na po ba para magkaroon ng mandatory inspection sa gamit ng mga estudyante dito po sa Region 9? Kaya nga po, mag-i-issue kami ng regional memorandum na talagang hihigpitan natin yung mga mga entrance po ng mga schools po natin. Kung maaari po, makaprovide po ang mga schools po natin ng mga metal detectors po. Doon po sa entrance pa lang, yung mga security guards po natin na naka-deploy. So talagang hihigpitan natin. So we'll be issuing a regional memorandum po para guided po yung mga division office po natin kung anong gagawin in the next days po. Mga kailan kaya ito mapapatupad, RD, yung ipalabas ninyo ang The memorandum? soonest possible time. Sinabihan ko na yung chief namin na kung maaari po, mailabas ngayon yung regional memorandum para ma-disseminate na po sa mga school heads po natin. My next question, RD, sa dami po ng mga kaso ng bullying na nagdudulot ng trauma, depression at iba pang masamang epekto sa mga kabataan, may plano po ba ang DepEd Region 9 na palakasin pa ang mental health program sa mga paaralan? Yun po yung talagang plano ng Department of Education. Pero di ba nasabi ko na kanina na talaga yung challenge natin, wala tayong mga guidance counselors. Kaya nagpapasalamat tayo sa Department of Education na at least dahil nakita nila na talagang problema yung pag-hire ng guidance counselor. So papalitan na po yung mga items ng guidance counselors to guidance associate para at least meron na tayo mga guidance associate sa bawat paaralan po natin. RD, inaprubahan po ng Department of Budget and Management ang bagong teaching position sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2026-2027 at pinakamalaking deployment allocation po ay dito sa Rehiyon 9. Any updates po regarding dito at sa 3,361 na bakanteng teaching items sa Zamboanga Peninsula, nakakasiguro po ba na mapupunan lahat ng mga paaralan na nagkukulang sa guro? So far ngayon, ongoing yung hiring process po natin. Hinihintay na lang po yung NOSCA coming from the Department of Budget and Management. Pero gusto ko lang i-emphasize po na yung mga bagong items po natin, 1,500 po yan is intended for Sulu. Pero per information, yung 1,500 items intended for Sulu will be filled up pa next year dahil pupundahan pa yan next year. So the remaining items, yun po yung i-distribute po natin sa different division offices po. Now, aside from the teaching items, mayroon din tayong mga non-teaching items na create po ng Department of Education for fiscal year 2026 kasi gusto talaga ng Department of Education na meron tayong mga administrative officer per school. So 1:1 na para ma-deload na yung mga teachers natin ng mga administrative task. Kasi yun din po rin yung reklamo ng mga teachers po natin na hindi sila nakakapagturo dahil marami silang mga ancillary task, administrative task. So, yung DepEd talaga, yung nila ngayon, intention is that there should be one administrative officer per school. So, regardless of the size of the school po natin. Then, aside from the administrative officer, mayroon din create na mga items for PDO, Project Development Officer, na yun po yung mag-a-address po sa mga concerns po natin. Aside from the guidance associate, yung mga PDO po din, yung tutulong sa atin sa mga mental health programs, yung anti-bullying programs po ng Department of Education. Thank you po, So, RD. doon sa items na create, please take note
aside from the regular items for kindergarten to grade 12, mayroon din tayong mga items dyan na mga tinatawag na SPIMS. Sa Pilipinas, ikaw ang ma'am at sir. SPIMS. So ito po yung mga items na ibinibigay po sa mga OFW na affected po ng mga kaguluhan po sa Middle East. So, pagbalik nila sa Pilipinas, mag-a-apply po sila sa DOLE provided, number 1, licensed teacher po sila. So, binibigyan po sila ng item ng DOLE through the Department of Education. So, pagbalik nila, may item na sila. So, yun ang tinatawag nating SPIMS. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na mga DUST SEI scholars. So, yung mga DUST SEI scholar natin na nag-aral po ng education, so pag-graduate nila, automatically binibigyan sila ng item ng Department of Education. Although, hindi pa sila licensed, pero binibigyan na sila ng item ng DepEd, provided na maka-earn sila ng license within 5 years. So, binibigyan sila ng grace period na 5 years na maka-earn ng license po para ma-regular sila. So, kung wala pa silang license, yung item na ibinibigay sa kanila is probationary. So, they are given 5 years to pass the board examination, yung lot po. Thank you po, RD. Thank you, Ms. Marilyn Alawan ng DXPR. May rejoinder dito sa ating isa sa mga commenters. Saan daw po charge RD ang procurement ng mga metal detectors? Sa MOOE, kulang pa sa current operation ng school ang current budget. So depende na yan sa sa principal. Kasi kung maganda lang yung pagplaplano, anyway they are preparing their annual implementation plan. So magkano lang naman yung mga metal detector, mga 7,000 to 8,000 lang yung cost ng metal detector. So may mga MOE natin ng mga schools, mayroong tumatanggap ng mga schools po natin ng 100,000 per month. Mayroong nga yung malalaking schools natin tumatanggap ng 200,000 pesos per month. For junior, for example, kung combination junior and senior high school, 200,000 for junior high school, 150,000 for senior high school. Just imagine, 350,000 yung natatanggap na MOE ng school. So, babawasan mo lang yan para sa mga utilities. Kuryente, tubig, then siguro pag-hire ng mga utilities, ng utility worker, pag-hire ng security guard, then mga office supply. So, hindi mauubos yung 350,000 per month. So, pwede pang mag-set aside yung school. So, depende lang sa prioritization po ng school po natin. Okay. So, pwede naman i-realign nila yung budget nila in their plan na mag-procure ng mga metal detectors po. Okay, pakinggan naman natin ang mga katanungan mula kay Ms. Alma Tolentino ng Wonder Radyo. Good morning, RD. Since back to school na po, tapos ang mga kabataan ngayon is prone sa dengue, bali sa mga lamok. So ano po yung mga programa o dengue awareness campaign na ginagawa ng DepEd para po mapalakas ang campaign po para ang mga bata hindi magkaroon ng ng lamok? So far yung mga natin, yung mga medical officers po natin, yung mga nurses, nagkakandak naman sila ng mga orientation sa mga schools po natin. And part of that, yung dengue awareness po. So, dengue awareness po sa mga schools. Pero, mapre-prevent lang natin yung dengue kung palagi tayo naglilinis sa mga surroundings po natin. Kasi, di ba, alam naman natin yung mga breeding places ng mga lamok, doon po sa medyo may tubig. Yes. So, kailangan po talaga mayroong constant clean up po yung mga schools po natin para ma-avoid natin yung pag-breed ng mga dengue po sa mga paaralan po natin. Paano po nakipagtulungan ang DepEd sa Department of Health at sa mga local government unit in terms po sa dengue prevention? So far, ongoing pa rin yung partnership po natin with the Department of Health. Aside from the dengue, meron din tayong partnership sa mga immunization. Kasi very important po yung pag-immunize ng mga bata natin, lalo na sa mga school-age children po natin. So there is an ongoing partnership po between the Department of Education and the Department of Health. Because as I've said, aside from the dengue awareness na binibigay po natin sa mga schools po natin, meron din po tayong mga other activities ng DOH na kailangan ng help ng DepEd, like the immunization program. Pero yung challenge lang po natin ngayon, especially when it comes to immunization, mahirap na ngayon makahingi ng permit coming from the parents. Kaya
minsan yung immunization rate natin is only around 40 to 50% dahil nahihirapan tayo humingi ng permit coming from parents. Kasi siguro yung mga parents takot na rin na magpabakuna yung mga bata nila because siguro yung effect ng mga previous immunizations. So, yun po yung challenge. Yun po yung challenge lang po natin ngayon sa mga schools po natin, yung paghingi ng permit coming from the parents. That's why we are really appealing to the parents na kung makakabuti sa mga anak ninyo, dapat mag-issue na kayo ng permit para at least we can attain 100% immunization rate all throughout Region 9. RD, follow-up question. May mga programa ang DOH sa ngayon na nagbibigay sila ng mga treated nets para sa mga public school. So dito sa Zamboanga del Sur, kumusta po ang pagpapatupad nito? Marami na po bang mga public school na nabigyan ng mga treated nets? So far, wala pa kaming data. I will be asking the superintendent kung ano ng status nito. So I can give you the data once na ma-confirm ko po sa Division Superintendent po ng Zamboanga del Sur. Kasi yung coverage ko, regional po. So, yung mga activities po na kinakandak sa mga division level, so yung may alam talaga yon yung superintendent po. So last question, and I think si Sir Pinales ang magtubag ani. Sir, unsay kalahian sa transmutation grade ug sa bag-ong grading system karon sa DepEd? Thank you. Daghang salamat sa pangutana. Before the start of the class, ang ato ang grading system gi-change nga sa una 91% ang atong transmutation nga ang mga bata kung 90% ang iyang general average honor tanan. Mao gani nga nagka-observer mo sa atong mga closing program before that almost 3/4 of the members of the class were all student honor pupils or honor learners. Wang si RD kami ingon nga the distribution of diploma it takes only about 30 minutes but awarding of medals to meritorious almost 2 hours. No. Mo na kita nga gi-change sa po ng atong transmutation gimo ng 95. Siguro usa siguro nakita na. Then takulaw lang sa pag we were already on our instructional block gibalik og 90 napod ang atong transmutation sa grading system sa bata. Pero sa karon pag following year wala na siya transmutation, zero na siya kung unsay kuha sa bata. But we would like to be specific sa grading system na to labi na sa ato ang key stage 1 atong grade 1 o grade 2. Kay karon ang ilang grado dili na numerical. It's already descriptive. Remember during I don't know if you are within my range during our time when ang ato ang GMRC, our grade before was descriptive A, B, C, D. Karon mao na nay grado sa atong grade 1 nga mga bata len. Next year ang grade 1 o grade 2 na dayon ang atong grade 3 karon dili usa. Kaya nga naman next year mo grade 4 naman sila. Ang atong grade 4 permanente man yan numerical. So mo na ang atong transmutation karon. Then pagkasunod zero na gud. Kung unsay kuha sa bata mo na gito iyang grado. So applicable na ba ni siya karon, sir, para sa ato ang school year 2026 ug 2027 kining bagong grading system? Applicable to siya kay balik sa 90 ang ato ang ato ang grading system sa ato ang grades 4 to going up. Kaya atong grade 3 to up at ang atong grades 1 and 2 balik dito ta sa atong descriptive. Siya lang na change. Thank you, sir. Okay, thank you Miss Alma Tolentino ng Wanda Radyo. Proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir Jenmar Escalante ng XFM Pagadian. Magandang umaga po, RD. I am Jenmar Escalante from XFM Pagadian. Ito po ang premise ng aking tanong, RD. Napaka-importante po, sir, sa nakalatag na safety protocols sa mga paralan para sa security ng mga estudyante at mga guro. Ilan ba dapat ang ilagay natin security sa isang paralan? Magdepende ba ito sa bilang ng mga estudyante? So far ngayon, yung hiring natin ng GO security guard is dependent on the availability of budget. So, hindi yung size ng school. Kaya, minsan may mga schools po tayo na isa or dalawa lang yung na-hire na GO security guard dahil hindi kaya na ng budget nila. Or kung minsan man po, ang school po natin ay nagpapatulong po sa mga barangay officials po natin. So nagdi-deploy po ng mga barangay tanod
nagbalay-deploy ng barangay tanod na tumutulong po sa pag-provide ng security sa school. Kaya ngayon, pinag-aaralan po ng Department of Education kung paano ma-institutionalize yung paglagay talaga ng full-time security guard sa mga schools po natin. So, we are hoping ma-discuss ito in our next National MANCOM with Secretary Angara. Next question po, RD. Nabanggit nyo kanina ang teenage hubs sa to prevent teenage pregnancy, RD. Ang tanong, ano-ano ba ang nasa teen hubs para sa mga estudyante, RD? So, mayroon yan mga activities na kinakandak po yung in charge po natin ng teen hubs. So, mayroon mga team building activity. Tapos may mga other activities na madadivert yung attention po ng mga youth po natin. Madivert yung attention nila against bullying, against mga gang. So, mayroon tayong mga teen hubs. So, in the teen hub, kung titingnan nyo yung ideal na teen hub, mayroong mga laruan doon, mga chess, mga board games, then may mga musical instruments. So kung ano yung hilig ng bata, pwede niyang makita doon po sa mga teen hubs po natin. Okay, maraming salamat po, RD. Thank you, John Mar Escalante ng XFM Pagadian. Proceed naman tayo sa mga mga katanungan ni Sir Albert Diano ng Pagadian Flash News. Hello, good morning, RD. Good morning, sir. By the way, Albert Diano from Pagadian Flash News. And my question is prior to what happened in Tacloban. So, very alarming and traumatizing. Kasi yung mga nag-comment kasi namin dun sa Facebook, yung mga comment nila, kahit hindi yung anak nila hindi nag-aaral sa Tacloban, na-trauma pa rin sila. So, wala na silang kumpiyansa na paaralin yung anak nila na hindi binibantayan. Kasi kahit malaki na, yung nangyari nga, mga senior high school, so 15 years old. So, this morning, kasi, pinabasa sa akin yung conversation, so alleged conversation ng bago yung insidente, yung mga dalawang minors na suspect. And also, doon sa nabasa ko, so, when I came to across the alleged conversation, so nakita ko yung parang planado na nila lahat yung insidente. And then, also, alam din nila yung proseso ng juvenile justice law. So alam na nila kung if in case mahuli sila, alam na nila ano yung proseso na gagawin nila na pwede silang kuhanin ng mga otoridad para iproseso doon sa juvenile justice law. So it means alam na talaga nila lahat. So meron talagang bright pa yung mga bata. And also, what is very particularly alarming is there is an excitement kasi alam nila na makapatay sila, then makakulong sila. Kung mabasa nyo yung buong conversation. And also, the willingness to commit violence despite knowing the rest, given the sign of discernment and possible underlying psychological or behavioral issues. What intervention should school, families, government agencies implement to identify and help young people exhibit this kind of behavior before they escalate into violence? Yung ano ko lang, yung sagot ko dyan, hindi kasi hahantong sa ganong sitwasyon kung yung mga bata walang access doon sa firearms. So, wag natin sisihin yung DepEd. Babalik pa rin doon sa parents or sa guardians. Kasi kung wala silang walang access yung mga bata sa firearms, I'm sure na hindi talaga hantong sa nangyari po yesterday po. So, question ngayon, bakit nagkaroon ng access yung mga bata sa mga firearms? Di ba? So, yun ang dapat sagutin, na bakit nagkaroon ng access yung mga bata. Kasi, hindi naman maglalakas loob yung mga bata na gawin yung crime na yon kung wala silang access doon sa mga, yung isa nga, police, yung service firearm ng police, na supposedly dapat tinatago po yan. So, bakit alam ng mga bata kung saan nakatago yung firearm? So, para sa akin, babalik pa rin doon sa parents or sa guardians po. Okay, follow-up question, RD. Considering these growing concerns about youth violence, mental health, values and formation among the students, what role can religious sectors and faith-based organizations play in schools to help guide young people? So, panahon na ba siguro, RD, na parang expand yung partnership ng DepEd to religious sector para naman yung mga
estudyante, yung mga kabataan natin, meron silang pagpahalaga sa buhay, takot sa Diyos, ganyan, para hindi magawa yung ganong klaseng violence. Yung kaya nga ibinalik yung GMRC kasi previously parang napabayaan ng subject nito. Kaya ngayon, mayroon tayong subject na po na GMRC, binalik po sa Key Stage 1 natin at sa Key Stage 2. Kaya talagang ini-emphasize ng DepEd na kailangan talaga yung values formation po ng mga bata po natin ngayon. Pero ang challenge lang kasi dahil sa sobrang siguro natin na sobrang bait natin sa mga bata na hindi na natin nadidisiplina. So, dahil sa overprotective tayo sa mga bata, dahil every time na pinapagalitan ng bata, sasabihin na child abuse. So, hindi natin alam na kung ano yung boundary ng child abuse, yung pagdisiplina at saka child abuse. Kaya minsan, yung mga teachers nahirapan na rin magdisiplina sa mga bata sa schools po natin. Kasi pag pinagalitan nila yung bata, papailan kaagad ng kaso sa human rights, papailan kaagad ng kaso sa ombudsman. Kaya ang nangyayari ngayon, yung bata, sasabihin nila na yung ginagawa nila tama. Kasi wala nang pumupuna sa maling gawa nila sa mga schools, sa community at saka sa bahay nila. Kaya yun ang natin. This is a wake-up call for us. Kasi sa una, di ba, ang mga bata, yung teacher talaga, pag nagalit yun, wala, behave na talaga. Kaya yun, pagtatawanan lang yung teacher. Kaya yun po, dapat natin i-review. Yung juvenile law natin, yung Juvenile Delinquency Act law na walang criminal liability yung mga minors. So, dapat i-review din yan. Di ba, napag-usapan doon sa konbo ng mga suspects na alam nila na wala silang criminal liability. Kaya nagmamayabang sila na gawin yung act because alam nila na wala silang criminal liability kasi 14 years old yung isa eh. Thank you. Thank you, Albert Diano ng Pagadian Flash News. Proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir Rogie Monero ng Wonder Radyo. Magandang umaga, RD. Rogie Monera from Wonder Radio. RD, tungkol pa rin doon sa nangyari po sa Tacloban at ibang eskwelahan po dito sa ating bansa. Assurance o paano po masiguro ng magulang natin ang kaligtasan ng kanilang anak kasunod po ng pangyayari doon sa Tacloban at iba pang paaralan, RD. As I've said, mag-i-issue na kami ng regional memorandum. Lalabas po yan today na talagang in-instruct natin yung lahat ng mga superintendents at saka mga school dads na talagang they have to strengthen the security of our school. So kung maaari po, mag-procure ng mga metal detectors, tapos talagang matinding screening po doon pa lang sa entrance ng mga schools po natin. Pangalawa, magkaroon tayo ng magandang koordinasyon with the Philippine National Police and the barangay officials para ma-beef up yung security at the same time yung visibility. And pangatlo, yung anti-bullying kasi yun ang main cause po kung why is it na nagkaroon ng insidente po sa San Jose. Before, sir, Okay, sir. Sinabi ni RD na there will already be official communication through a memorandum from the regional office. Immediately last night, through our group chat with the superintendents, our director already instructed the superintendent yung yung maisulat sa official memo has been already forwarded to all the superintendent through our GC. Okay, sir. So, katanungan, paano po yung mga paaralan natin, RD, na wala pong perimeter fence? Ano pong mga precautionary measures po ang gawin sa DepEd nito po? We could not deny na dahil sa dami ng problema ng DepEd dahil number one, kulang nga tayo ng mga facilities, kulang. So, minsan yung pondo ng DepEd nagkukulang talaga. We admit na kulang talaga. Kaya ang gagawin natin, we can have a tie-up with the local government unit. Pwede naman sila manghingi sa mga local government unit natin through the Special Education Fund. Or kung wala nang ibang option, minsan naman nagkakaroon tayo ng mga meetings with the PTA. So, nagpapatulong tayo sa mga parents po natin. Pero, we have to emphasize na yung PTA po is only a support system na hindi po compulsory yung mga contributions po doon. That is only voluntary on the part of the parents po.
Another question, RD, paano po sa nangyari po, may paghihigpit po ba tayo sa mga paggamit ng gadget sa ating mga estudyante sa paaralan, guidelines po para malimitahan So po far, ito? wala pa tayong nare-receive na policy coming from the Department of Education when it comes to the usage of gadgets inside the school or inside the campus. So, kaya I hope na may discuss ito during our next MANCOM po. Kung ano yung mga, especially in the usage of cell phones, the usage of computers or laptops inside the school. Kasi ngayon, ang nagiging problema natin, ang mga bata ngayon nakaka-access na ng lahat ng mga sites eh. Yun ang nagiging problema. Kasi halos lahat ng schools binibigyan na ng DepEd ng mga internet connectivity. Ang problema lang kasi minsan hindi ginagamit sa tama yung pag-access sa mga internet po natin. Kaya part ng effort ng DepEd na hindi mapunta sa hindi tamang paggamit ng mga internet connectivity sa mga schools po natin. Mayroong mga parang mga sites na parang rini-restrict na hindi pwedeng ma-access ng mga bata yung mga internet connectivity po natin sa schools. So ano yung mga pinagbabawal? Number 1, yung mga gambling sites. Kasi baka online gambling yung mga bata. Porn sites. Very important na matanggal po yan doon nandun po yan sa mga restricted na sites na pwedeng ma-access ng mga bata in using the internet connectivity ng mga schools po natin. Kasi yun talaga yung target ng national government natin, na bigyan ng internet connectivity yung lahat ng mga schools within this year or kung hindi kaya this year, by next year po. Last question, RD, tungkol po ito sa nangyaring 7.8 na lindol dito sa Pagadian. Mayroon po ba tayong evacuation plan ng DepEd? Kasi doon na obserbahan natin na kanya-kanya ng panigurog yun sa ilang kinabuhi. Ingon sa OCD nga, kinancel mo nga yung klase pero pinauwi mo naman yung bata sa delikado, tsunami-prone area. Yung iba naman, nakahanap sa evacuation center, asan yun lang anak? Na ano bang mga... Kaya nga, every quarter, mayroon tayong tinatawag na earthquake drill. So, mayroon tayong simultaneous earthquake drill na kinakandak po sa lahat ng mga government agencies at saka lahat po ng mga schools. Kaya, last week nagkandak tayo ng second quarter earthquake drill para at least alam na ng mga teachers, alam na ng mga bata, alam na ng lahat ng mga empleyado kung anong gagawin in case na mayroon tayong may tumama pong malakas na lindol in our locality po. Okay po. Thank you po, RD. Thank you, Sir Rogie Monera ng Wonder Radyo. Proceed tayo sa mga katanungan mula kay Sir Jason Revelo ng Wonder Radyo. Check mic 1. Good morning, Jason Revelo from Wonder Radio, Pagadian. Patungkol naman tayo dito sa budget, RD. Sa Department of Education Region 9, alam natin na mayroon tayong kabuuhang budget na 146 million sa taon 2026. Ano po ba yung mga prioridad sa Department of Education dito sa ating rehiyon para sa 2026 budget? Now, yung budget po natin, kung mayroon tayong budget na 146 million, alam naman po natin yung DepEd, yung pinakamalaking bureau or agency sa buong Pilipinas po. Kaya, maski pang malaki yung budget ng DepEd, 90% po yan ng budget ay napupunta po sa PS, sa salary po. Sa salary po ng teachers, sa salary po ng mga non-teaching personnel. Kaya, 10% yan ay napupunta doon sa other projects po ng DepEd. For example, school building program. Kaya yan ang tinututukan talaga ngayon ng DepEd, yung school building program. Kasi yung gap po natin, yung gap natin nationwide is 165,000. Hindi naman po yan pinagkakailan ni Secretary Angara na yun po yung gap natin for school year 2026-2027. 165,000 classrooms. And every year, nadadagdagan po yan dahil sa calamity. Just imagine ilang typhoons yung tumatama sa Pilipinas, ilang baha, ilang earthquake yung dumadaan po sa atin. Kaya ang nangyayari po, yung 165,000, nadadagdagan yan every year. Pero ang nangyayari po, dahil mabagal yung construction, matbagal din ma-address po natin yung gap. Kaya ang ginawa ngayon, sabi ko kanina, earlier na,
multiple agency na nag-i-implement ng school building program natin. We have the DPWH, we have the local government unit, and in fact, yung plano pa nga ng DepEd is to go down to the municipal mayors para marami talagang mag-i-implement ng school building program natin. And also to address the big gap po natin sa school building program, mag-i-implement din sila ng PPP, the Public-Private Partnership, na wherein yung around 100,000 classrooms na shortage po natin, yung magpipinance po nun, yung mga private contractors, magko-construct muna sila ng mga school building, saka pa lang sila babayaran ng national government on installment basis. So, yun po yung plano ng DepEd na aside from the downloading of funds to the local government unit, mag-i-implement din sila ng PPP. Paano ba tiniyak na transparency at efficiency ang paggamit ng pondo para sa edukasyon? So far ngayon, yung ginagawa po natin sa mga schools, meron tayong tinatawag na transparency board. So yung mga principals po natin ay nagsasubmit ng mga liquidation report to the division office, and all transactions naman po are subject to audit po ng Commission on Audit po. Last question na lang, Arde. Ano po ba yung mga proyektong direktang nakikinabang yung mga estudyante sa ating paaralan? Number one, yung yung mga programs mo natin, yung feeding program, yung aral program. So, which is to address the problem on numeracy and literacy, we have the aral program. So, ngayon, for school year 2026-2027, meron tayong budget in the hiring of external tutors. So, hindi na po regular teachers yung magtuturo po ng aral program. So, DepEd has budgeted for the hiring of external tutors. So, kasi ang nangyayari po, na-overloaded yung mga teachers po natin. Tapos nawawalan sila ng focus kasi aside from the regular subjects na inahandle nila, nag-handle pa sila ng aral program. So ang gagawin natin ngayon, since there's already instruction, may guidelines na po, na pwede tayo mag-hire ng mga external tutors para mag-handle po ng aral program po natin for literacy and numeracy. Now, if in case kulang yung budget, pwede rin tayo mag-top ng mga services ng mga regular teachers po natin. Pero if in case mag-overload sila, mayroon tayong budget for the overload pay of our teachers. Thank So you po. babayaran din yung overload pay ng mga teachers po natin. Thank you po, Arde. Okay, thank you Sir Jason Revelo ng Wante Radyo. Proceed naman tayo sa mga katanungan ni Sir Marlon Pañares ng Provincial Information Office. Good morning, sirs. My question will be to Sir Pinales. Okay, talking about the curriculum, sir. We are very interested po to know what is the difference between the traditional academic calendar compared sa bagong trimester system po ngayon, and how does it improve the learning outcomes and the performance of our students po? So, it's just a matter of dividing the competencies for the whole year. Nung una, divided into 4. Sa ngayon, it will be divided into 3. And the positive side on it is more days on the instructional side. Then sa mga guro naman, instead of preparing 4 sets of test questions, kasi may 4 grading periods, ngayon magiging 3 na lang. And then we can see great improvement because of the mandate na during the start of our instructional block, there will be no more disruption of classes. So we are trying to control na that there will be no teachers. Wala na talagang teacher na aalis sa ating mga paaralan during the instructional block. Because mayroon tayong 10 araw na inilaan right after every instructional block kung saan gagawin doon ang mga extracurricular activities. Like, hindi natin every year, mayroon man tayong athletic meets. And then, we cannot just bring our athlete in the school level direct to the palarong pambansa. There are preliminary level of preliminary activities before we can go to the higher meets. So, itong mga preliminary meets like sports, itong NSPC at saka itong mga NFOT natin na regular annual activity of DepEd, ito ay gagawin during the end of term block, or we call it the ito naka-orange na yan. So, halimbawa,
Sa term 1 natin, we have a total of 69 days. So, kasama na po dyan ang opening block. We started last June 8 up to June 11. That is barely 4 days. Then, we started our opening block, itong yellow na yan, hanggang sa September 1. That is, so from June 15 to September 1, we're hopeful that the entire days of the instructional block, there will be no more disruption of classes. Our teachers will only be having the teaching learning engagement with the learners. So itong end of term block or the enrichment block, dyan po ang sinabi ko, gagawin ang lahat ng mga extracurricular activities na mangyari. So sa term 1, it will be from November 2 to 15. Yun namang sa term 2, ang ating end of term block is December 7 to 18. And then March 24 to April 8 ang ating term 3. So, ang regional office, we were already given the instruction by RD to prepare our local calendar of activities upang sa ganun, itong end of term block ay hindi na binirahay ang mga activity. So, we will try to suggest activities na the first week of the end of term block, ito ang mga activity, at saka ang second week, ito naman ang activity, upang sa ganun, walay magbinirahay o sa teachers. Kaya na naman ang mga training of teachers. Andiyan na po mangyari ang ating mga athletic meets. So, kailan gagawin ang school meet, o we call it school intramurals, or kailan gagawin ang ating mga district meets? Because ang ating division meet will be done on the second term end of term block, that is on December 18 to 18. So, we're hopeful that before this December 7 to 18 ay natapos na po ang mga school at saka mga district meets. So, yan po ang kaibahan ngayon. Okay. My follow-up question also about po sa sinabi nyo na the end of term block activities. Apa. Hindi po ba makakompromise yung extracurricular activities given that there are only 9 to 10 days and then yung the regular or the annual activities po sa DepEd, for example, itong campus journalism, it will take around how many days for school-based, district, division. Kakayanin po ba yung 9 to 10 days and then there are other activities from English, mathematics, science, and other activities po? Kakayanin po ba yun? Kaya nga, this is the first year of implementation. That's why we are trying to mitigate how are we going really to solve some of this na let's limit the number of days and then so that, but of course will not compromise the quality of the competition. Kumbaga, na lang, we will cross the bridge when we get into it because the fact that this is our first year of implementation and saka itong ginawa nating calendar of activities na from itong end of term block for the first term ay intended for the school and district level. Tapos ang 7 to 18 ng December, end of the second term, will be for the division level. This is only good for a small division like city division. There are division office. Now, there's another layer of competition. In Cebu Sur, mayroon tayong tinawag na Qualcy. In Cebu Norte, mayroon silang tinawag doon na area. Ang sa Sibugay, mayroon tinawag tayo ng SLC. So, between siya sa district at saka sa division. Kaya nga, I will be presenting the local calendar with approval of with our RD and all the superintendents na that particular specific competition ng mga Qualcy, SLC at saka area ng big divisions ay gagawin sa instructional block ng second term but it will only be for a Saturday and Sunday. Opo. Kasi hindi maiwasan talaga kasi from the division, from the district level in Zamboanga del Sur, hindi man pwede mag-division meet ang Zamboanga Sur with the 35 districts. Hindi matatapos for how many days. So, dapat may isang level na magiging, there will only be 6 delegations that will compete in the division meet. If we talk of the athletic meets po. Apa. The last question po regarding the new science, senior high school curriculum. Then the new implementation, we are streamlining down the SHS curriculum into 2 tracks, the academic and the technical professional. Apa. Of course, the core subjects are also reduced to focus on essential competencies and career readiness. My question po is, how will the new senior high school curriculum improve the employability and the college readiness of our students? Sardi. So yung natin, yung senior high school, yung strengthened senior high school curriculum, so nandito po,
from 15 core subjects, naging 5 core subjects na lang. Now, how can we ensure na magiging employable po yung mga senior high school graduates po natin? Kasi pagdating nila ng grade 12, mas mataas na po yung immersion. Mas mataas na po yung time for immersion. I think that is good for 1 semester. 1 semester na po yung immersion nila. So, mas matagal po yung exposure nila sa mga local industries po natin. Kaya, I'm very much sure na with the exposure to the different local industries, so pag graduate nila ng senior high school, plus maka-earn pa sila ng national certificate, so I'm very much sure that they are really employable. And in fact, yung mga graduates po natin ng senior high school with the old curriculum, when we conducted our parang job fair in Zamboanga, marami pong na-hire na mga graduates po natin ng senior high school. Ang problema lang kasi may mga bata na namimili ng work. Marami tayong available na work. Ang problema lang, namimili na mas magandang offer po. Thank you po. Thank you, Sir Marlon Pañares ng Provincial Information Office. Proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir Kurt Estabas ng Nonglading Radio Pagadian. Okay, sir. RD, good morning. My question is, despite DepEd's program, many students still struggling with reading comprehensions. What concrete measures are being implemented in Zamboanga del Sur to address this learning crisis? Kaya nga, na-mention ko na kanina, kasi di ba may problema tayo sa stunting, kaya we have really to strengthen the feeding program. Di ba? Pero, as I've said, maski pa anong feeding program na gawin po natin, maski ano pang aral program, kung stunted ng bata, medyo difficult na talaga ma-recover yung bata. Kaya, dapat talaga, hindi lang DepEd yung dapat kulitin. Yung other agencies, especially na may concern po sa nutrition po ng mga pregnant women, yung mga pagkatapos ng panganak ng mother po, dapat maganda po yung siguro yung nutrition ng bata from 1 up to 4 years old. Kasi nandyan po yung development po, brain development, physical development. Pag hindi po yan na-address yung nutritional need ng bata in the first 3 years, pagdating po nila ng kinder sa DepEd, wala na. It's very much difficult to recover. Kaya dapat magtulungan talaga yung different agencies para ma-address po natin yung cases on stunting. Pero sa DepEd, yung ginagawa po namin, kaya pinaganda na po namin yung feeding program natin. So lahat po ng kindergarten and grade 1 are covered by the feeding program. And hindi na po nilimit to 20 days. 200 feeding days na po. That is from June up to March po yung feeding program po natin for kindergarten and grade 1. At saka, para sa mga struggling na learners po natin in reading and numeracy, kaya we have the oral program po. Okay, thank you, RD. Thank you, Sir Kurt Estabas ng Nonglading Radio. Let's hear questions naman from Sir Richard Pano ng Pagadian Flash News. Good morning, RD. Richard Pano from Pagadian Plus News. Ito po ang katanungan ko, RD. Ano po ang mga hakbang ng DepEd upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng pag-alis ng ilang guro upang magturo sa ibang bansa? So far, sir, wala tayong problema sa supply. We don't have any problem with supply. So maski pa umalis yung mga teachers po natin sa abroad, mayroon pa tayong mga nandun sa RQA, sa Registry of Qualified Applicants. Kasi kung titingnan po natin, sir, ilan po yung pumapasa every year sa board examination? 2 beses po nagkakandak ng LET, ng licensure examination for teachers. So ilagay na lang natin na mayroon tayong 10,000 passers every year in Region 9. Tapos yung create lang na item is 2,000. So marami tayong mga applicants. So there's no problem ng brain drain in our locality. Kasi, as I've said, marami tayong mga applicants pa na hindi pa na-hire ng Department of Education. So tapos every year, meron tayong mga bagong passers po ng licensure examination for teachers. Follow-up question, RD. Paano naman po yung ang mga guro na ilang taon nagtuturo at may item na ngunit umalis pa rin? Kapag natapos na po ang kanilang kontrata sa ibang lugar o ibang bansa, possible pa po ba silang magtuturo muli rito sa atin? Yung iba, nag-a-apply ng SPIMS. Bumabalik sila sa DepEd. Pero for example, yung item nila is master teacher na. Tapos aalis sila ng abroad. Pag bumalik sila dito, babalik sila as teacher 1.
hindi sila pwedeng bigyan ng MT1 items. Pero yung ginagawa ngayon ng DepEd para mabawasan yung mga alis papunta ng abroad, we have now the expanded career progression program, the ECP. Kasi previously, yung teacher items natin is only from teacher 1 to teacher 3. So pagdating mo ng teacher 3, ang next item niyan, it's either HT, head teacher, or master teacher. Kung magpupunta ka sa administrative track, dadaan ka ng HT 1 to 3, then mag-pre-principal ka. Kung teaching track naman, MT1 ka, mag-MT1. Pero ngayon, with the expanded career progression, nag-create ng bagong items yung DepEd para at least walang magre-retire na teacher 1. Nag-create sila ng teacher 4, teacher 5, teacher 6, and teacher 7. So, lalaki ng sweldo ng mga teachers po natin. Okay, thank you, RD. Thank you so much, Sir Richard Pano ng Pagadian Flash News. Proceed naman tayo sa mga katanungan ni Ms. Amalia Pacarat ng 99.9 Radyo Sincero. Good morning po, Amalia Pacarat po from Power 99 FM, now Radio Sincero, former Radio Bisdak. So ang katanungan ko po, gaya na lang ng sinabi ni RD kanina, di ba nagkaroon po tayo ng mass hiring ng teachers, not only for Zamboanga Peninsula as well as other provinces po. So hindi po natin maikakaila na previously, ang dami pong schools na kulang talaga ng teachers. So ngayon po na nagkaroon ng mass hiring for teachers, possible po ba na lahat ng schools, kasali na po yung mga far-flung barangays, ay mabigyan po ng sapat na guro? So far, yung natin kasi, yung hiring ng teachers po natin is based po sa tinatawag po natin na ABIS. So yung teacher-pupil ratio. Ang problema lang, kasi meron tayong mga schools na may mga excess na mga teachers na supposedly dapat i-transfer sa mga schools na nangangailangan. Kasi for example, mayroon tayong mga schools na ang total enrollment na lang nila ng grade 1 is 25 or 24. Pero mayroon silang 2 teachers sa grade 1. Supposedly, yung 24 or 25 na enrollment sa grade 1, based sa ating standard na class size, dapat isang section lang yon. Pero ang ginagawa ng mga schools po natin, minsan ini-split yung klase into 2. So may isang teacher na 12 na lang yung estudyante niya, may isang teacher na 13 yung estudyante niya. Na supposedly, yung entitlement nila ng grade 1 teacher, isa na lang based sa enrollment. So, minsan nagkakaroon tayo ng mga artificial shortage dahil may mga schools po tayo na excess na talaga na kailangan bawasan na ng teacher. So again, yung natin, yung pag-deploy ng mga teachers is dependent on the need of the school based on the enrollment and based on the number of teachers na naka-assign po ng schools po natin. Kaya hindi po natin masasabi na may shortage yung ibang schools kasi kung titingnan natin lahat ng yung teacher-pupil ratio in all schools, na mayroon talaga tayong excess. Mayroon tayong mga excess na mga schools po. Kaya po pala, RD, na may mga schools na yung isang guro, 2 grade yung tinuturuan dahil konti lang yung estudyante. Oo, So for example, ang grade 1 po, nasa mga 11 lang, and then yung grade 2, ganun din. So kasi kailangan isang nagkakaroon teacher lang. tayo ng multi-grade classes. Kasi nag-ikot ako, mayroong mga schools tayo na yung enrollment nila ng grade 1, 5. Yung enrollment ng grade 2, 6. Mahirap naman yan na isang teacher lang, 5 lang yung estudyante mo. So, yung ginagawang multi-grade class. Pero, as an incentive, itong mga multi-grade teachers po natin, binibigyan po yung mga teachers po natin ng mga multi-grade teachers na purely multi-grade yung school ng hardship allowance. Pati yung mga teachers po natin na naka-assign sa mga hardship posts, yung mga last mile school, mayroon silang natatanggap na hardship allowance coming from DepEd. Now, ano yung equivalent ng hardship allowance ng teachers po natin? That is equivalent to 25% of their basic salary monthly. So, kung yung basic salary ng teacher po natin is 30,000, yung hardship allowance ng teacher is 15,000. Okay po. Ano 'yon? Yung 25% ng 30,000, that is 7,500 per month yung nare-receive ng teacher na hardship allowance. So malaking bagay na po 'yun sa teacher. Just imagine na nakaka-receive ka ng 7,500
dahil nagtuturo ka ng multi-grade. Kasi incentive po yan sa kanila dahil mahirap po magturo ng 2 klase or 3 klase. Okay po, RD. Additional question po. Alam po natin na trending ngayon sa social media yung nangyari sa Tacloban. Aside po sa safety ng ating mga teachers as well as ng ating mga estudyante sa paaralan, isa din po sa problema ngayon yung mga nasa malayo pong lugar. Siyempre po, wala silang security guard, ganon. Umaasa lang po sila sa tanod. Di din po natin maikakaila na sa barangay po, lalo na sa maliliit na barangay, mostly po, 2 tanod lang yung duty isang araw. And nag-duty lang din po sila during the night time. So paano po, if ever mag-hire po sila ng, yung sinabi po na yung detective kanina para malaman na may dala bang mga harm, yung mga estudyante, sila po ba yung mag-provide nun, bibili nun? Medyo pricey po, 7,000 to 8,000 yung sinabi niyo. Pwede naman kasi, as I've said, meron namang MOE yung school. So, depende na yon sa strategy ng principal on how to realign a portion of their budget for the procurement ng metal detector po. So, depende na yan. Kasi, as I've said, malalaki naman yung MOE ngayon ng mga schools po natin. And they can save a lot. Please take note that they can save a lot dahil wala na po tayong mga trainings to be conducted involving teachers during the instructional block. So, June, July, August, walang training ng teachers. So, hindi mababawasan ng MOE nila para sa registration ng mga teachers para sa mga training or sa transportation ng mga teachers po natin in attending training dahil wala po tayong training to be conducted in the month of June, July, and August during the instructional. So, malaking savings po yan sa school. So they can realign a portion of their budget para sa pag-procure lang ng isang metal detector. Additional po, last question na lang po. There are schools po na talagang luma na. So as a parent, syempre mag-aalala ka, lalo na pag tag-ulan, mahangin, baka bumagsak yung mga bubong ng school. Ano po ba ang gagawin ng Parents or Teachers Association para po makapag-request man lang ng bagong classroom? Kasi po may isa po akong alam na barangay na nakakatakot na talaga yung kanilang classroom dahil masyado na pong luma at saka wala po silang, I don't know if nag-request sila ng bagong building pero so far po wala talaga. Kaya the parents are thinking kung paano po para magkaroon man lang sana ng bagong classroom. Kasi yung ginagawa ng mga division office po natin ngayon, may tinatawag tayong master plan. Ano yung mga schools po natin na kailangan ng additional classrooms dahil may shortage? Ano yung mga schools na kailangan i-replace na dahil for condemnation ng building? So nandun po yun sa master plan at saka yun ang binibigyan po ng priority ng DepEd po natin. At saka, dahil ngayon yung mga local government unit natin, yung governor at saka mga city mayors natin, meron ding allocation na ng budget for the construction of building. Pwede na rin kayo mag-ano doon sa governor na kung pwede, yung a portion of the budget na ibibigay sa kanila, maibigay doon sa school na nangangailangan ng classroom. So far ngayon, ongoing na yung procurement ng mga local government units po natin. So yung inihintay na lang is the downloading of funds from DepEd to the LGU, pero ni-require na sila na mag-start na ng procurement. So, dito sa I think for Zamboanga del Sur, mayroon po tayong 11 school sites na bibigyan po ng bagong classrooms na to be implemented by the provincial government po. Okay, thank you po. Thank you, Ms. Amalia Pacarat ng Radyo Sincero. Let's proceed to the questions of Sir Crismon Lianos ng BBS. Thank you. Thank you so much. Director, good morning. Good morning, good morning. This is regarding the killing of a certain supervisor in Zamboanga, Sibugay. What's the latest, sir, so far? So far, sir, ang nakakaalam po niyan yung ano natin, yung Schools Division Superintendent po ng Zamboanga, Sibugay. So far, mayroon na silang mga lead, pero I don't know as to the status now ng case po. So, I will be asking the superintendent kung ano ng status. Kasi minsan, yung PNP hindi na nagbibigay ng update kasi kasi confidential yung mga leads po para ma-solve yung kaso. Pero ngayon, yung ginawa ng DepEd para walang vacuum po, nag-assign ng mga bagong OIC doon muna sa Olotanga Island po. So far, okay naman po. Okay naman. Yung inilagay po is, yung inilagay po na OIC po in Olotanga is
from the place po. Secured na. Secured na po. She is from the place po. Okay. No, Sige, kasi I was able to visit po the island during the opening of plazas. Nagpunta ko, pinuntahan ko yung Mabuhay, yung Ulatanga Municipality and Talusan. Okay. So, nakausap ko din ang mga municipal mayors and they're very much supportive to the Department of Education and they really assured for the safety of our employees po. Very good. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Sir Crismon Lianos ng BBS. And in fact, sir, I think mapapabilis na rin yung mga hindi na tayo mahirapan sa pag-access ng island kasi I think by September matatapos na yung bridge going to the island. So hindi na maproblema yung access. I think that was the last media practitioner na magtatanong sa atin, RD. Pero gusto ko lang munang itanong din kung ano yung update natin with the integration of Sulu as part of Region 9. Ano yung mga initiatives po natin dun sa area? So far, yung natin, yung na-transfer pa lang sa DepEd is for the operation. Yung MOE, yung ng mga schools po natin, at saka yung MOE ng Division Office. Pero, since yung mga schools po natin ay nire-require po, kasi bago kami magbigay ng pondo, kailangan i-train muna yung mga school heads po natin in Sulu kung how to utilize the school MOE. Tapos kailangan gumawa sila ng school improvement plan at saka annual implementation plan. So, ngayon, so far, may out of the 400 schools, meron na tayo mga around 20 schools na nakapag-submit na po. So, na-downloadan na po natin ng MOE doon po sa Sulu. At saka yung Division Office po, nakapag-download na tayo ng MOE for the first 2 months of the fiscal year, yung January and February. So, hinintay na lang namin yung liquidation nila para pag nakasabit sila ng liquidation, mag-pre-release naman kaagad kami ng MOE nila for the month of March and April po. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan. So far, yung hindi pa nadadownload sa Region 9, yung PS, yung plantilla po nila. Yung salary. Kasi nandun pa rin sa BARM yung salary ng mga teachers po natin. So ngayon, ongoing pa yung negotiation on how to transfer the items ng mga teachers po natin ng Sulu from BARM to DepEd Region 9 and for the other agencies po. Okay. And talking about Sulu, meron pala tayong viewer from Sulu, si Sir Ben Hassan Masuhod. Good morning everyone watching from Bacod Central Elementary School, Holo 3rd District, Holo, Sulu. So good morning po sa inyo, sir. I think, RD, we have already exhausted all of our questions. So before we let you go po, closing statement po muna natin. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa PIA for this opportunity na makasama ko yung mga media practitioners po ng Region 9. So maraming salamat po. And I'm very much thankful na nagkaroon po tayo ng kapihan sa Region 9 involving the Department of Education kasi marami tayong mga concerns na kailangan ma-disseminate natin sa mga parents, ma-disseminate natin sa mga stakeholders kasi marami tayong mga bagong policy po na in-implement po ng Department of Education for school year 2026-2027. So sa ngalan po ng Department of Education Region 9, taos puso po kami nagpapasalamat sa PIA at saka sa ating mga media practitioners. To everyone, magandang umaga po. Maraming salamat, Regional Director Ronelo Alque Firmo at kay Sir Eugene Penales ng Department of Education Regional Office 9. Atin din pong pasasalamat sa mga sumubaybay at tumutok sa ating episode ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Officer in Charge Jocelyn Alvarez at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9 at sa ating guest mula sa Department of Education, ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Rio 9. Daghang salamat.